online ay sa inyo po namin pinagkakatiwala na ito po ay magliwanag po at maging gabay po nila sa kanilang pamumuhay. At ito po ay aming dinadalangin sa dakila at makapangyarihang pangalan lamang po ng bugtong na si Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po, Brother Chris. Panalangin. At marahil po ay minsan pa pong awit po bago po tayo makapakinig po ng mga salita ng Diyos. Awitin po natin sa Diyos ang Diyos ang walhati, gaway dakila, mundo'y dinahal, anak niya'y binigay, buhay alay niyang patubos sa sala, pinto ng buhay. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galang. Lapit sa Ama't sa Anak, dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Pili sa dugo sa dal na katugsan, pangako ng Diyos sa bawat naligtas, sasampalatayang makasalanan ay tatanggap kay Jesus ng patawad. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galang. Lapit sa Ama't sa Anak, dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Bawat turo niya sa dakila, galak natin kay Jesus ay dakila. Ngunit talisay sa laging higit pa ating pagkamangha kung siya'y makita. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galang.
ating pong mga inawit. At ngayon po ihindanan po natin ang ating pong puso't isipan sa ating pong pag-aaralan po. Tayo po magpapatuloy sa pinag-aaralan po natin. Bibigay ko po kay Brother Wilson sa ating pong tagapagturo. Magandang gabi po mga kapatid. Maayos po ba ang aking audio? Yes po, Brother Wilson, maayos po. Okay, salamat mga kapatid. At katulad po ng nabanggit po ng kapatid natin, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral. At nais ko pong bumasa ng mga ilang mga talata dito po sa chapter 4. Siguro basahin po natin yung 1 to 12. Medyo mahaba po ito. At ganito po ang ating mababasa. Katapos-tapusan nga mga kapatid, kayo'y aming pinamamanhikan at inaaralan sa Panginoong Hesus na ayon sa tinanggap ninyo sa amin na kung paanong kayo'y dapat magsilakad at magbigay lugod sa Diyos na gaya ng inyong paglakad upang kayo'y magsipanagana ng higit at higit. Sapagkat talastas ninyo kung anong mga tagubilin ang ibinigay namin sa inyo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa makatwid bagay ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y magsiilag sa pakikiapid. Na ang bawat isa sa inyo'y makaalam na maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan. Hindi sapitan ng kahalayan na gaya ng mga hentil na hindi nakakakilala sa Diyos. Na sino may huwag lumapastangan at magdaya sa kanyang sariling kapatid sa bagay na ito, sapagkat ang Panginoon ay mapaghiganti sa lahat ng mga bagay na ito, na gaya naman ng aming ipinatatalastas ng una na sa inyo at pinatototohanan. Verse 7, sapagkat kayo tinawag ng Diyos hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Kaya ang nagtatakwil, hindi ang tao ang itinatakwil, kundi ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng kanyang Espiritu Santo. Datapwat tungkol sa pag-iibigang kapatid ay hindi ninyo kailangan na kayo'y sulatan ng sino man, sapagkat kayo rin ay tinuruan ng Diyos na mag-ibigan kayo sa isa't isa. Sapagkat katotohanan, ginagawa ninyo ang gayon sa lahat ng kapatid na nangasa buong Macedonia. Ngunit aming inaaralan sa inyo mga kapatid na kayo'y lalong magsipanagana. At pag-aralan ninyong maging matahimik at gawin ang inyong sariling gawain, at kayo'y magpagal ng inyong sariling mga kamay na gaya ng aming ipinagbilin sa iyo. At kahuli-hulihan dito po sa verse 12, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa nangasa labas at huwag kayong maging mapagkailangan. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita at marahil ay manalangin po tayo muli. Ama, salamat po sa kalayaan na mayroon po kami. Malaya po kami na mag-aral sa iyong mga salita. Salamat po, bagamat kami ay magkakalayo, magkakahiwalay physically. Patuloy na kami po ay pinag-iisa mo, pinagbubuklod mo sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo. Kaya dalangin po namin nawa ay tunay na ang iyong mga salita ay lumiwanag sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan, at maging pamantayan ng aming pananampalataya, ng aming pamumuhay sa araw-araw bilang mga anak mo, at higit sa lahat, ang iyong mga salita ay matanim sa aming mga puso
upang huwag kaming madaya ng aming kaaway. Pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong mga salita. Pagpalain mo rin po ang bawat tahanan at ang bawat kapatiran at ang bawat madadatnan po ng aming maikling pag-aaral na ito. At ang lahat po ng ito, O Diyos, ay aming sinasamo na may lakip na taus-pusong pasasalamat sa dakila at makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Muli ay magandang gabi sa bawat isa. Ang Kapitulo 4 po, bagamat sinabi po rito yung salitang katapus-tapusan, kung titignan po natin, hindi naman ito na po yung konklusyon, kundi ang chapter 4 at chapter 5 po ay parang second part o ikalawang bahagi po ng sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica. Una ay napansin natin at nakita natin na very personal yung unang sulat niya, yung simula chapter 1 at hanggang sa verse 3, kung saan ay pinasalamatan niya ang mga taga-Tesalonica, in-appreciate niya yung kanilang pananampalataya, yung kanilang pag-ibig, yung kanilang pag-asa sa Panginoon, sa kabila ng sila'y magkalayo. At ganoon din, in-express ni Paul yung kanyang damdamin din sa kanila, yung kanyang pag-aalala at yung kanyang pagnanais na muli silang makasama at makapiling at makapagpatuloy siya sa pagbabahagi ng pananampalataya. Ang chapter 4 po at hanggang chapter 5, parang second division siya ng Book of Thessalonica, sapagkat ang chapter 4 at ang verse 5, ito naman po ay tumatalakay tungkol po sa kalinisan o yung tinatawag na purity of behavior, at ito yung mga instruction, mga ilang mga panuntunan, paalaala ni Pablo na sila'y magpatuloy sa paglago sa kanilang pananampalataya. Bagamat kinakitaan na sila ng kagandaan ng kanilang pananampalataya, marapat lang na sila ay magpatuloy sa kanilang paglago, no? Kaya po yung paglago sa ating Christian life, no? Kung minsan parang wala siyang katapusan dito sa mundo na ito. Ang nakakalungkot po kasi minsan mayroong mga mananampalataya na pagka nakarating na sila na kumbaga ay lumago sila ng kaunti, parang ang nakakalungkot, sila po ay humihinto na ron, no? Hindi po. Ang pananampalatayang Kristiyano ay nangangailangan ng tinatawag na continuous maturity. Kaya nga binanggit din dito ni Apostol Pablo doon sa talatang 1 na sabi niya magsipanagana ng higit at higit. At yun ang pangalawang bahagi ng sulat na ito ay may kinalaman sa pamumuhay, yung kalinisan o yung tinatawag na purity. At marami siyang bagay na binanggit dito tungkol sa pagpapakabanal o yung tinatawag na sanctified life, sanctification. Kaya sa tulong ng salita ng Diyos ay ating titingnan po yung mga ilang mga bagay na narito. Unang sabi ni Pablo, sabi nga niya, tapusan nga mga kapatid, kayo'y aming pinamamanikan at inaaralan. Beseech and exhort. Ito ay
nagpapakita ng kahalagahan ng bahaging ito sa mga taga-Tesalonika. Sapagkat kung titignan natin yung bigat noong sinabi ni Pablo na pinamamanikan at inaaralan. Parang pinapakiusapan at sila ay pinangangaralan sapagkat napakahalaga ng mga bagay na nilalaman ng bahaging ito. Kaya sinabi niya, pinamamanikan at inaaralan sa Panginoong Jesus. Sabi niya, na ayon sa tinanggap ninyo sa amin, na kung paanong kayo'y dapat magsilakad at mangagbigay lugod sa Diyos. Yun ang isa sa mga pangunahin na panuntunan upang tayo ay makapamuhay na mayroong tinatawag na purity o kalinisan ng kalooban, kalinisan ng kaisipan, kalinisan ng ating motibo. Ay sabi niya, kayo'y dapat magsilakad na nagbibigay lugod sa Diyos. Alam niyo po kasi napakahalaga ng background ng panahon na yon, yung tinatawag na Roman Empire. Napakahalaga po kasi ang Roman Empire, ang kalakaran o ang pamamaraan ng kanilang pamumuhay ay dalawa lamang. Either na nagbibigay lugod sila sa kanilang sarili o yung tinatawag na pleasing himself, or naman na sila'y nagbibigay lugod sa tao. Yun ang dalawa na kalakaran o sabihin natin na noong panahon na yon, yung panahon na idinulot ng impluwensya ng Roman Empire, yung kanilang ganung mga ideas, ideology, no? Kung saan ay nakasentro sila sa pagbibigay lugod nila sa kanilang sarili. At kung hindi man pagbibigay lugod sa kanilang sarili, pagbibigay lugod doon sa mga tao na iniisip nila na mayroon silang makukuha o masasabi natin na maimpluwensyang mga tao. Kaya bilang mga mananampalataya sa panahon na yon, alam ni Pablo na yun ay isang bagay na magdadala sa kanila para mahila sila sa tinatawag na flesh desire o yung mga pleasure. Kaya isa sa mga bagay na pinaalala ni Pablo ay yung katotohanan na sila ay magbigay lugod sa Diyos. Kaya sabi niya, kayo'y dapat magsilakad at magbigay lugod sa Diyos na gaya ng inyong paglakad upang kayo'y magsipagnagana ng higit at higit. Alam ninyo, napakahalaga ng pagbibigay lugod sa Diyos. At yan ay isang bagay na masasabi natin na isang sikreto o sabi nga, whether you eat or drink or whatever you do it to the glory of God. To please God. Yan po ang siguro bilang isang background, tignan natin sa Romans chapter 15, verse 1, regarding dito sa pagbibigay lugod sa Diyos, or sabi rito, Romans chapter 15, verse 1, tayo ngang malalakas
ay nararapat magbata ng kahinaan ng may hina at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. At napakahalaga na sabi sa verse 2, bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kanyang kapwa. Alam niyo, maganda itong Romans 14, no? Bagamat ito ay may kinalaman sa yung Romans 14, parang may kinalaman ito doon sa pag-ahain doon sa mga animals, no? Yung iba ay nakikita nila, yung kumakain sila, yung iba naman gulay lang. Nagkakaroon sila ng tinatawag na yung iba natitisod sila. Yung may hina pa, yung very weak pa. Konti pa lang yung nalalaman, samantalang yung mga matured, okay lang sa kanila sapagkat alam nila na ito ay hindi naman na makakaapekto sa kanilang kaugnayan sa Diyos. Pero mahalaga ito na makita natin na itong sinabi ni Pablo dito sa pinag-aaralan natin, isa ito sa mga panuntunan. Bagamat sinasabi doon sa Romans 14 verse 2 na magbigay lugod sa tao, pero dapat maging aware din tayo. Baka kasi naman ang imbis na ang Diyos ang siyang napaparangalan, ang Diyos ang siyang naluluwalhati, ito ay naibibigay sa tao. Kaya dapat maging maingat din tayo. Kapag tayo ay nagbibigay lugod sa iba, no, yung piniplease natin yung iba. Kasi sometimes kailangan yun sa circle ng mga believer. Kaya sinabi niya na please one another, no? Pleasing one another. Pero dapat ay maging maingat tayo at dapat ay ginagawa natin yon para sa Panginoon din, para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Siguro isang talata sa Galatians chapter 1 verse 10. Ang sa ganon ay mabigyan natin ng konting background itong ating pinag-aaralan. Sabi sa Galatians chapter 1 verse 10, sabi ni Pablo, sapagkat ako bagay nanghihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos? O ako ba'y nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao? Kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Meaning, dapat maging aware din tayo. Maging aware din tayo. Meron kasi talaga yung men pleaser lang eh. Piniplease lang nila yung tao. Kaya yung pagbibigay lugod sa Diyos, yung sinabi ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, na sabi niya, kayo'y dapat magsilakad at magbigay lugod sa Diyos. Ito ay dalawang bagay. Ito'y ginagawa na galing sa puso. Yun yung importante. Ito'y ginagawa at ito ay ginagawa, no? O yung galing sa puso. Nang sa ganon ay kahit na ito'y gawin mo alang-alang kay Kristo at ipakita mo ito sa mga tao, hindi nawawalan ito ng kabuluhan. Sapagkat kung kino-compromise natin ang katotohanan, ang pananampalataya to please others, iyon yung hindi nakapagbibigay lugod sa Diyos. Sapagkat si Apostol Pablo, alam natin nung siya ay nagministeryo dito sa Thessalonica ayon sa unang Thessalonica chapter 2 verse 4, sabi niya, kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo
ay gayon namin sinasalita, hindi gaya ng nagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Diyos na sumusubok ng aming mga puso. Kaya yun yung sinasabi ko. Pleasing God is motive. Yun yung purpose mo, yun yung layunin mo. Si Pablo ang tinutukoy niya dito sa kanyang pangangaral, sa kanyang pagtuturo, hindi niya itinataas ang sarili niya at lalong hindi niya piniplease yung mga nakakarinig sa kanya. Maliwanag na ang motibo niya ay mapapurihan, mabigyan ng lugod ang Panginoon. Kaya ang pinaka major motive ng isang Kristiyano dapat ay lagi na ang ginagawa niya ay para mapapurihan ang Panginoon o mabigyan ng lugod ang Panginoon. Sapagat alam natin na ang bagay na ito ay hindi natin pwedeng magawa sa ating sarili. Sapagat kung titignan natin ang sinasabi sa Pilipos, Kapitulo 2, talatang 13, ito ay gawa ng Espiritu Santo sa buhay natin. Sabi rito, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. I believe na yung Diyos na tinutukoy po rito, na siyang sumasa atin, na siyang nagbibigay sa atin ng pagnanasa at kakayahan, yun ang gawain ng Espiritu Santo sa buhay natin. Kaya napakahalaga na tayo ay hindi lamang panahanan ng Espiritu, kundi tayo ay mapuspos ng Espiritu. Sapagkat iba ang indwelling sa feeling with the Holy Spirit. Habang tayo ay napupuspos ng Espiritu Santo ng Diyos, lumalaki yung ating pagnanais na mabigyan ng lugod ang Diyos sa buhay natin. At hindi lang tayo nagkakaroon ng desire, kundi nagkakaroon tayo, we can able, nagagawa natin. Kahit na mahirap, kahit na isakripisyo pa natin ang ating mga buhay o ang ating kung ano man ang dapat isakripisyo. Mahirap gawin ito in human effort. Sapagkat humanly speaking, ang tao, ang nais niya ay nabibigyan lugod ang kanyang sarili. At ang napakagandang halimbawa ng pagbibigay lugod sa Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa 1 Kapitulo 8, talatang 29, sinasabi rito na yan, 1:8-29, babasahin ko na lang sa screen po natin. Sabi niya, at ang nagsugo sa akin ay sumasa akin. Hindi niya ako binayaang nag-iisa, sapagkat ginagawa kong lagi ang mga bagay na sa kanya'y nakalulugod. At napakaganda, ang ating Panginoong Jesucristo, sabi nga niya, not my will, but your will be done. Kaya hindi lang dapat ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Dapat ito'y ginagawa natin mula sa ating mga puso na ang nais, ang pagnanasa o ang motibo, ang hangarin ay ang mabigyan ng lugod ang ating
Panginoong Diyos. Kaya ang pagbibigay lugod sa Diyos ay hindi lang yung ginagawa natin yung kanyang kalooban. Kasi possible na ginagawa mo pero baka ito ay ang sarili mo ang iyong binibigyan lugod. Kaya minsan sinasabi ng iba, masaya po akong naglilingkod. Maganda yon. Paano kung mahirap na? Paano kung hindi na masaya? Paano kung umaharap ka na sa mga suliranin? Paano kung umaharap ka na sa mga kabigatan? Paano kung hindi nagiging peaceful yung iyong ginagawa? Paano parang ikaw ay sumasalungat na sa lakas ng hangin? Paano? Ikaw ba'y patuloy na maglilingkod? Sapagkat kung ang iyong layunin ay magbigay lugod sa Diyos, kahit maraming hadlang, kahit maraming balakid, ikaw ay patuloy na maglilingkod sa Diyos. Kaya hindi lang yung ginagawa, yung kalooban ng Diyos. Ang mahalaga, ito'y ginagawa mo sa ikalulugod ng Panginoong Diyos. Either ito ay pumapabor sa iyo o hindi. At yan ang isang bagay na binibigyan diin ni Apostol Pablo dito sa sulat niya sa mga taga-Tesalonica. At paano natin matitiyak na ang Diyos ay nalulugod sa ating mga ginagawa? Paano? Sabi niya dito sa verse 2, balikan natin yung 1 Thessalonians, sabi niya, sapagkat talastas ninyo kung anong tagubilin, for you know what commandments we gave you. By the Lord Jesus, sabi niya, sapagkat talastas ninyo kung ano ang mga tagubilin ang ibinigay namin sa inyo sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa makatwid bagay ang inyong pagpapakabanal na kayo'y magsiilag sa pakikiapid. Napakahalaga rin na dito sa pagkakataong ito na yung ating obedience sa Panginoon. At higit sa lahat, parang ito kasing sinasabi ni Pablo na ito para itong isang ginagamit sa military na from doon sa pinaka-higher rank ay nagbibigay siya ng command. No? Napakahalaga na yung command na yon ay from to the highest to the lowest at ito ay ginagampanan. Ayun yung ibig niya sabihin dito sa verse 2, sapagkat talastas ninyo kung anong mga tagubilin. O sa English ginamit yung commandment. Yung mga teaching ng Panginoon. Kaya napakahalaga na yung personal na pag-aaral. Sabi nga sa John 14, verse 15, kung di ako nagkakamali. If you love me, you obey my commandment. Kung ako yung iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Although dito, utos yung sinabi. At alam naman natin sa church, mayroon lang dalawang napakahalagang iniwan na kautusan ng ating Panginoon. Una, yung bautismo. Pangalawa, yung breaking of bread. Although inutos niya rin yung go ye into all nation, yung evangelism,
and then baptizing them. Napakahalaga niyan. Subalit, dito ang mas binibigyan diin ni Apostol Pablo ang tungkol sa kalooban ng Diyos. Isa sa kalooban ng Diyos sa bawat mananampalataya, hindi lamang sa mga taga-Tesalonika, yung sinasabi niya rito na sapagkat ito'y ang kalooban ng Diyos sa makatwid bagay ang inyong pagpapakabanal na kayo'y magsiilag sa pakikiapid. Kaya dito mahalaga na makita natin ang ilang mga bagay na kailangan natin na i-pursue o sikapin na yung tinatawag na kabanalan. No? Ang kabanalan, alam naman natin ang ibig sabihin ay sanctified, no? Separate. Kaya nga sinabi niya rin dito na sabi niya na ang bawat isa sa inyo'y makaalam na maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan. Hindi sa pita ng kahalayang gaya ng mga hentil. Yung mga Gentiles dito ay tumutukoy sa mga ungodly, walang Diyos. At tinutukoy niya rito yung purity, yung holiness, yung kalinisan. Sapagkat ang pakikiapid o yung tinatawag na fornication, yung fornication kasi sa ibang salin, ginamit dito yun yung salitang fornication, yung pagpapakabanal at kapurihan, no? Yung tungkol sa sexual. Bagamat ang sex ay, kung titingnan natin, it is designed by God. It is both give help and enjoyment to couple, sa mag-asawa. Pero outside the marriage, tinatawag itong fornication. Doon din galing yung salitang pornography. Anumang pagbibigay ng kasiyahan sa sarili through sexual, ungodly, ito ay hindi nakalulugod at nakakaapekto to. Kaya nga, nagbigay si Pablo rito na sabi niya, rito, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa makatwid bagay ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y magsiilag. Sa English sabi niya, for this is the will of God, even your sanctification, that you should abstain from fornication. Yung salitang fornication, katulad na sinabi ko, it is all form of sexual sin outside the marriage. At ginamit yung salitang abstain, mag-ilag. At si Pablo ay sinabihan niya, napakaganda nung kanyang advice kay Timothy, lalo na sa isang young leader. Sabi sa Titus chapter 2, verse 12. Titus chapter 2, verse 12, sabi niya, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan.
ng sanlibutan ito. Kaya napakahalaga rin ng role ng Holy Spirit. Kaya si Pablo dito sa Thessalonica ay binanggit niya rin ang tungkol sa Espiritu Santo dito sa ating pinag-aaralan. Sabi niya, kaya ang nagtatakwil, hindi ang tao ang tinatakwil, kundi ang Diyos na nagbigay sa inyo ng kanyang Espiritu Santo. Without the indwelling and filling of the Holy Spirit, madali tayong matangay ng ating sariling laman na ang nais nito ay makasanlibutan. Kaya it is very important na tayo ay lumago sa ating pamumuhay espiritual nang sa ganon ay matuto nating tanggihan, no? Yung mga bagay na inaalok ng laman at ng sanlibutan. At sa 1 Peter chapter 1 verse 14, 1 Peter chapter 1 verse 14, sinasabi rito na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mag-asal na ayon sa inyong dating masasamang pita nang kayo'y nasa kawalang kaalaman. As obedient children, not passioning yourself according to the former lusts in your ignorance. Kaya mga kapatid, napakahalaga na ng mga katotohanan ito na ang bawat isa sa atin ay mamuhay sa ikalulugod ng Diyos at sa kalooban ng Diyos. At ang malinaw na kalooban ng Diyos, isa sa mga kalooban ng Diyos sa atin ay yung tayo ay mamuhay. Yung tinatawag na malayo sa takbo ng laman at ng sanlibutan ito. At dito rin sa ating pinag-aaralan, kung titingnan natin yung Matthew chapter 5 verse 28, ito ay, bagamat ito ay isa rin sa mga malinaw na turo ng ating Panginoon, sabi niya, datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala ng pangangalunya sa kanyang puso. Malinaw na ang lahat ng ito ay nanggagaling doon sa pagnanasa o yung tinatawag na flesh desire. Sabi niya, but I say unto you that whosoever looketh on a woman to lust after her had committed adultery with her already in his heart. Kaya yung fornication, talagang nagmumula ito sa puso. Kaya napakahalaga na ang ating mga puso ay lukubin ng Santong Espiritu. Nang sa ganon, ang ating mga puso ay luminaw. Ang sabi nga, ang mahalaga kasi sa walk, yung salitang walk, no? Although binigyan din ito ni Apostol Pablo, yung magsilakad kayo. Kahit sa kanyang ibang mga sulat ay binigyan niyan diin yung kahalagahan ng paglakad sa kabanalan. Pero ang mahalaga, tayo ay lumalakad sa kaliwanagan. Sabi sa 1 John chapter 1 verse 5 and 7, ito ang mahalaga sa buhay ng isang Kristiyano,
na siya ay lumalakad sa kaliwanagan. Sabi rito, at ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo aming binabalita ang Diyos ay ilaw at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi natin tayo may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kaya napakahalaga ng pamumuhay. At ang pamumuhay na ito ay nakikita natin na ito ay hindi manggagaling sa atin. Ito ay manggagaling sa Diyos sa pamagitan ng kapangyarihan niya na ipinagkaloob niya sa atin. Nang sa ganon ay tayo ay makapamuhay na nakalulugod sa Diyos at tayo makapamuhay sa kalooban ng Diyos. Subalit kung ito'y kukunin natin sa ating sarili, sa tingin ko, dinadaya natin ang ating mga sarili. Kaya meron pang mga ilang bagay na sinabi rito si Pablo, sabi niya, verse 6, na sino may huwag lumapastangan at magdaya sa kanyang kapatid sa bagay na ito, sapagkat ang Panginoon ay mapagiganti sa lahat ng mga bagay na ito, na gaya naman ng aming ipinatatalastas ng una na sa inyo'y pinatototohanan. Una, pinapakita po rito na ang Diyos alam niya. Wala tayong may tatago sa Kanya. Yun ang binibigyan diin ni Pablo. Nang sa ganon ay makapamuhay sila sa kalooban ng Diyos, sila ay makapamuhay na nakalulugod sa Diyos, dapat nilang makita isang bagay na dapat natin ng mga Kristiyano, nakikita ng Diyos. Ang laman ng ating puso, laman ng ating isip, ang ating mga ginagawa sa hayag o sa lihim, nakikita ng Diyos. At ang Diyos ay ayon dito, siya ay mapaghiganti. Dito sa verse 6, ginamit niya yung salitang that no man go beyond and defraud his brother in any matter, because that the Lord is the avenger of all such, as we also have forewarned you and testified. Pinatatalastas na ng una na sa inyo'y at pinatototohanan. Sabi nga, Galatians 6:7, whatsoever you sow, you shall also reap. Kaya dito sa mga bagay na ito, isa ito sa mga parang siguro isang makikita natin na magandang halimbawa dito si Joseph, no? Hindi niya yung salita na go beyond, yung defraud o daya. Sino may huwag lumapastangan at magdaya sa kanyang kapatid sa bagay na ito. Hindi natin sinasamantala. Kaya napakahalaga noong pagbibigay natin ng malaking respeto sa mga kapatiran, maging lalaki, maging babae. Sapagkat nakikita ng Panginoong Diyos, ang Diyos ay mapagiganti. At dito sa chapter 10 hanggang verse 12, makikita natin na binigyan niyan din uli rito yung pag-ibig, bagamat alam natin na ang Thessalonica ay sila ay lumalago sa pananampalataya, lumalago sa pag-ibig, sa pag-asa. Pero dito ay sa verse, sabi niya, verse 9, data patungkol sa pag-iibigang kapatid, yung brotherly love.
ay hindi ninyo kailangan na kayo isulatan ng sino man, sapagkat kayo rin ay tinuruan ng Diyos na mag-ibigan kayo sa isa't isa. Ang tinutukoy dito ni Pablo, pinapaalala niya ang pananahan ng Espiritu Santo. It is a very clear facts and truth na ang pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig, at ang pag-ibig ng Diyos na ito ay ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng pananahan ng Espiritu Santo. Sapagkat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Minsan hindi na talaga kailangan ituro. Ibig sabihin ito'y kusa talaga na nagmamanifest sa isang Kristiyano, lalo na pag ang isang Kristiyano ay lumalago sa kanyang pananampalataya. Siya ay napupuspos ng Espiritu. Verse 10, sabi niya, sapagkat katotohanan ginagawa ninyo ang gayon sa lahat ng kapatid na nga sa buong Macedonia, ngunit aming inaaral sa inyo mga kapatid na kayo'y lalo't lalong magsipanagana. Pansinin natin, kanina doon sa higit at higit, ngayon lalong magsipanagana. Ito yung total na katotohanan na ang isang Kristiyano ay continually na dapat siya ay nagmamatured sa kanyang pananampalataya. Hindi siya dapat umihinto. Ay, hindi na, okay na ako rito. Maganda na yung status ko sa aking Christian life. Nakakapangaral na ako, nakakapagturo na ako. Kinikilala na nila ako na mga leader ako. Parang nag-i-stop na tayo. No? Kailangan tayong magpatuloy. Nang sa ganun ay sumagana ng sumagana ang ating paglago. At bahagi rin ng sulat ni Pablo rito, bukod sa pinaalala niya yung patuloy na paglago sa pag-ibig natin sa Panginoon, sa mga kapatiran at sa mga unbeliever, kailangan continually growth, no? Sa verse 11, sabi niya, at pag-aralan ninyo maging matahimik at gawin ang inyong sariling gawain at kayo magpagal ng inyong sariling mga kamay na gaya ng aming ipinagbilin sa inyo upang kayo magsilakad ng nararapat sa nasa labas at huwag kayong maging mapagkailangan. Kaya dito ay, although mayroon kasing nagiging problema rin sa ibang mga kapatiran noong panahon na yon na parang nagbabahay-bahay sila, saka parang inaasa nila yung kanilang ikabubuhay sa mga kapatiran, hindi nagiging maganda yon. At maganda na ang sabi nga rito ay nakakapamuhay tayong tahimik. Pag-aralan ninyong maging matahimik. Hindi naman yung hindi kumikibo. Siguro tingnan natin dito sa ikalawang Tesalonica, chapter 3, verse 12. Sabi rito, verse 11, verse 10, sapagkat noong pa man kami ay kasama ninyo, parang niririg doon ni Paul noong siya ay kasama pa nila, ay aming iniuutos sa inyo kung ang sino man ay ayaw gumawa, ay wag din namang kumain, sapagkat aming nababalitaan ng ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Sa mga gayon nga ay aming inuutos ang ipinamamanik sa Panginoong Yesukristo, na sila'y magsigawang may katahimikan
at magsikain ng kanilang sariling tinapay. Ngunit kayo mga kapatid, huwag kayong magpagod sa paggawa ng mabuti. Kumbaga merong mga ilang Kristiyano noong panahon ni Pablo at na-experience ni Paul to, very clear kay Paul na nakita niya na mayroong mga Kristiyano na nagte-take advantage sila sa kanilang pananampalataya para to feed themselves. Siguro nalilibre sila. Okay yun. Hindi maganda yun, sabi ni Pablo. Hindi nakakatulong yun sa kanilang pananampalataya. Kaya dito sa 2 Thessalonians sa ituwiran na binanggit niyang muli iyon. Ang payo niya ay mawa tayo ng tahimik, mamuhay tayo. Kung ano yung ibig sabihin, tahimik ay kung ano yung meron tayo, pasalamatan natin sa Diyos, gamitin natin sa Diyos. At ang Diyos na nakakakita at nakakaalam nito ay malulugod siya. Kaya dito sa ating mga pinag-aaralan, napakahalaga na nakita natin na mga ilang bagay, although yung susunod nito, ito na yung about sa rapture. Pero dito sa yung kahuli-hulihan, sabi niya, upang kayo magsilakad ng nararapat sa nangasa labas at huwag kayong maging mapagkailangan. Ibig sabihin ay minsan nakakalungkot kasi tayong mga Kristiyano parang yung mga unbeliever pa yung ating nilalapitan. Siguro manalangin tayo pagka mga ganung bagay. Parang naduduhagi ang ating pananampalataya. Kung minsan ay sila pa yung takbuhan natin, yung mga unbeliever. Maging maingat tayo sa ating pananampalataya. Makadarating ang araw ay hindi sila maniwala sa atin na ang Diyos na nagligtas sa atin, ang Diyos na sinasamba natin ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan kailangan siguro tayo magtiis dahil pinapahintulot ng Diyos upang tayo matuto na tumawag at magtiwala sa Kanya. Pero dito sa ating pag-aaral, nakita natin na mga ilang mga katotohanan na paalaala ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. Una, sila ay magbigay lugod sa Diyos at lumakad sa kalooban ng Diyos, mamuhay na para sa iba, no? Consider others, sapagkat tayo ay tinawag ng Diyos hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal, lalo na po dito sa bahagi na ito ng yung tayo ay mamuhay na may kalinisan, may katalinuhan sa mga nasa labas. Kaya nawa ay nakapagbigay po ito sa atin ng mga aralin at ipanalangin natin na kung ito ay masumpungan ng Diyos sa ating mga buhay. Ang sabi nga dito sa verse 12, upang kayo magsilakad ng nararapat sa nangasa labas. We are begin effectively, no, to be a witness. At makikita natin yung provision ng Diyos at huwag kayong maging mapagkailangan. And that you may have lack of nothing. Alam niyo po, ang minsan ay tinatanong natin, ano bang mapapala natin kung tayo ay mamumuhay, kung ang laman ng puso natin ay magbigay lugod sa Diyos, ang nais natin ay hanapin ang kanyang kalooban at gawin ang kanyang kalooban. At tayo ay mamuhay na para sa ikaluluwalhati ng iba o ikalalakas ng iba.
Ano bang mapapala natin? Meron po, mga kapatid. Bukod sa ang iyong testimony ay magiging effective ka. No? Maaaring sa mga mahal mo sa buhay, sa mga tao, magkakaroon ka ng mga fruit, bunga ng mga tao na may dadala mo sa Panginoon. At higit sa lahat, God will provide your needs. You become have lack of nothing. Nakikita mo, magiging smooth lahat. Sabihin na natin, spiritually, magiging mapayapa ka, magalak ka, mabunga ka sa iyong pananampalataya. At bukod doon, yung mga pangangailangan mo, nakikita mo ang kamay ng Diyos ay mararanasan mo sa mga panahon na ang buhay mo ay inilalaan mo sa Panginoong Diyos. At yun ang marahil lang nais ni Pablo. Sabi niya, upang kayo magsilakad ng nararapat sa mga sa labas. At huwag kayong maging mapangailan. Tayo ay manalangin. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Pagpalain mo po ito at patuloy na lumiwanag sa aming puso at sa aming mga isip. Nang sa ganon, ang aming mga puso ay mapuno ng pagnanais na ikaw ay mabigyang lugod at hanapin lagi po ang iyong kalooban at kami po ay sumunod sa iyong kalooban. Hindi lamang para sa aming mga sarili, para sa aming mga kapatiran, at lalo tigit para po sa mga hindi mananampalataya. Nang sa ganun po, ang buhay namin ay gamitin mong ilaw, liwanag, upang sila po ay maakay namin sa tunay na pananampalataya. At salamat po, ipinapangako mo po na hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. Higit sa lahat, hindi mo po kami pagkukulangin sa anumang mga bagay. Salamat po, O Diyos. Amin pong pinangahawakan ng iyong mga salita. At tulungan mo kami na ito ay tunay na matimo sa aming puso at sa aming mga kaisipan. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Balik ko na po muna sa ating MC. Okay, sige po. Purihin po ang Diyos sa ating mga ngayon po, dahil tayo po ay nasa dako po ng Bible study, pwede po tayong makapagtanong po kung meron po tayong gustong itanong po. Open lang po natin ang ating pong mga microphone. Nandiyan po ang ating kapatid sa pagbibigay po ng kasagutan po. Meron po ba tayong katanungan? Sige po, last call po mga kapatid. Meron po ba tayong katanungan po? Okay, sige po. Siguro ang silence po natin, ito po ay nangangahulugan po na naging malinaw po ang ating pong pag-aralan. At maraming salamat po sa Diyos at maraming salamat din po sa kanya pong anak na ginamit. At sa ating pong closing prayer, hingin po natin kay Brother Abel na pangunahan po tayo sa panalangin. Sige po mga kapatid, tayo po ay manalangin. Amang banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mabiyayang gabi na ibinigay po sa bawat isa po sa amin. Una, salamat din po sa internet na meron po kami at nakita po namin na naging maganda ang reception at salamat din po sa mga kapatid na nagbigay ng oras, panahon upang kami ay magsama-sama sa aming pong online Bible study. At ganoon din po, salamat din sa anak na yung ginamit. Ang panalangin po namin nawa patuloy na gabayan at pangunahan, lalo tigit kagalingan din po sa mga may karamdaman na meron po siya.
nang sa gayon ay patuloy po na magamit ang kanyang buhay sa pagbabahagi ng inyo pong mga salita at patuloy na kasangkapanin sa maraming ministeryo na pinagkakaloob po sa kanya. Ganon din po ang kanyang buong pamilya. At salamat din po sa napag-aralan po namin sa gabi po ito na tunay po na maging hamon din po ito sa amin bilang mananampalataya kung paanong ang mga taga Thessalonica ay inaralan po ng iyong mga salita. Kaya salamat po sa mga salita pong ito. At ganoon din po, napasalamatan din po namin ang panahon na mayroon po kami. Although may low pressure ay patuloy pa rin po sa inyo po namin ito pinagkakatiwala, maging ang safety rin po sa aming pong mga tahanan ay sa inyo rin po namin ito pinagkakatiwala. Patuloy din po sa aming pong paghiwalay at patuloy na ingatan at pangunahan din po ang bawat pamilya. Mayroon po kami. Pinabalik po namin ang mataas na papuri, pasasalamat sa tanging pangalan lang po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Magandang gabi po at God bless. Good evening and God bless po sa ating lahat. Good evening po. God bless po. Yung pagpunta po namin sa Nueva Ecija bukas, medyo masama yung panahon eh.